Alright mga kaamag, for today's video, welcome to YouTube channel. Ako si Kaamag. Andito tayo ngayon sa aking growing house at sinilip natin yung ating mushroom fruiting bags. Ito yung bagong sabit natin. Ayan, at nagsisimula na silang mag-pinhead mga kaamag. Ilang linggo lang dito ay magha-harvest na tayo ng tuloy-tuloy. Ayan, alright. Ang ating fruiting bags mga kamag ay nakahang. Yan. Nakahang yan at gumamit tayo ng lubid. Size 8 ang lubid na ginamit natin dyan. Ngayon mga kamag, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ilang araw ba bago lumaki ang isang pinhead. Dahil ito ay marami nang nagtanong sa ating YouTube channel. Ako si Kaamag at ipaliliwanag ko sa inyo ng maayos kung paano nga ba at ilang araw bago ito lumaki na nagsimula sa pinhead. Alright, magsimula tayo sa bagong usbong na pinhead mga Kaamag. Hanap tayo dito. Ayan. Alright. Ayan mga Kaamag, ito yung tinatawag natin na pinhead ng white oyster mushroom. Yan yung una, yan yung unang pinhead mga Kaamag. Ngayon papakita ko sa inyo yung itsura niyan ng pangalawang araw. Ito na ang magiging pangalawang araw niyan. Ayan mga Kaamag, ganyan na itsura niya sa pangalawang araw. Ayan. Unti-unti na siyang lumalaki at talagang nagkakaroon na siya ng magandang texture habang siya ay lumalaki mga Kaamag. Ngayon ay papakita ko sa inyo yung pang 3 araw kung ano ang magiging itsura niya. Hanap tayo dito mga Kaamag. Alright. Ayan. Yung pang 3 araw papakita ko sa inyo kung ano ang itsura. Eto na ang magiging itsura niya mga Kaamag. Magiging ganyan siya. Ayan. Yan. Pang 3 araw. Pang 3 araw. Pabuka na siya ng pabuka mga Kaamag. Unti-unti na siyang nagkakaroon ng magandang itsura bilang isang ganap na kabute mga Kaamag. Then pupunta tayo sa ika-4 na araw. Ayan. Yun o, ganyan na siya mga Kaamag. Ayan. Ang tanong, pwede na ba siyang harvestin sa ika-4 na araw? Yung mga ganyan size mga Kaamag, lalaki pa ng konti yan. Pero para sa akin pwede na yan. Kapag kayo ay nagkukulture o gumagawa ng similya ng kabute, yung tinatawag natin na mother culture, ito yung kukunin natin mga Kaamag. Mas maganda ito yung mga kunin natin, yung mga batang bata. Yan, huwag tayong kukuha ng over matured mga Kaamag. Ayan, para mas maganda yung maging quality ng gagawin natin na mother culture. Alright, ito yung pang 4 na araw natin mga Kaamag. Ngayon pupunta tayo sa ika-5 araw. Yan, ito na. Yan. Napansin nyo mga Kaamag na siya ay nag-matured na pagdating ng 5 araw. Ayan, pwede na nating harvestin yan. Kukunin na natin yan mga Kaamag para i-process. Yan, kung ano man ang ginagawa ninyo, gumagawa man kayo ng mushroom Shanghai, gumagawa man kayo ng mushroom sisig, sa inyo na yon kung anong process ang gagawin nyo dito. O di kaya gumagawa kayo ng mushroom chicharon. Alright, ayan. Ayan mga Kaamag ha, ganyan na. Kapag yan ay hindi nyo hinarvest mga Kaamag, mas lalo siyang tatanda, ma-over matured siya. Pwedeng magbago ang kanyang quality o kanyang texture mga Kaamag. Ayan. Kaya kailangan yan ay haharvestin nyo na.
Ngayon, meron din nagtanong, paano ba ang harvest niyan? Ayan. Hihilahin lang natin yan mga kamag. Pipihitin natin konti, tapos hilahin natin. Then, meron din na question kung kasama itong maliit. May maliit kasi eh. Ayan, yan. Hindi naman kasi lahat sabay-sabay lumalaki yan. Talagang sa isang pinhead mga kamag, isang bungkus yan. Kasama na yung maliit na yan. Hindi nyo pwedeng iwan yan. Ayan mga kamag ha. Kaya isang kuhanan yan. Alright? Ayan. Kaya sana nalinawan kayo sa ating pinaliwanag na kung ilang araw ba lumalaki ang kabuti. Ayan. Hanggang 5 araw mga kamag. Pwede na natin yan harvestin. Ayan. Alright. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan subscribe, then like and share ang aking video para sa ganon ay lagi kang updated sa mga bagong video na aking i-upload. Thank you for watching and God bless you all. Bye-bye!